Masama po ba ang pagkain kung ito naman ay makapagbibigay sa ating lakas at magandang kalusugan? Masama po ba na tayo ay kumain para magpatuloy tayo sa buhay? Masama po ba ang kayamanan? Ang pera, masama po ba ang pera? Masama po ba magkaroon ka ng maraming savings? Masama po ba na ikaw ay mahalal bilang isang presidente ng inyong kumpanya, ng inyong samahan? Masama po ba yon? May kwento po dyan no? Si Satanas ay tinukso si Jesus, ang ating Panginoon. Ang sabi ni Satanas, sambahin mo lang ako, lumuhod ka sa harapan ko, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga kaharian na to. Tumingin sa kanya si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, "Hello, ang iniaalok mo ba sa akin, yan? Di ba, akin din yan? Akin din yung mga kapangyarihan na yan. Akin din yung kayamanan na yan. Yan ba ang iaalok mo sa akin?" Sagot si Satanas, "Panginoon naman, huwag mo nang basagin yung trip ko. Walang basagan ng trip. Basagan ng trip, sabi ni Jesus. Sino bang nangiistorbo? Habang kinakausap ko yung tatay ko, sino yung sumisingit dito? Sino yung nagbabasag ng trip Sino ba yung nag-aayuno at nanunukso dito? Ayan. Yun lang. Totoo naman po, yung yaman, pagkain, kapangyarihan, hindi po masama yan. Bakit? Hindi po ba yan ang katangian ng Diyos? Yan ang katangian ng Panginoon. Ang sinabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Hindi ba yan ang katangian ng Diyos? Siya ang makapangyarihan sa lahat? Siya ang may-ari ng lahat ng nakikita natin. Sa lupa, sa ilalim ng dagat, sa himpapawid, hanggang sa kalawakan. Kanya lahat yan. Hindi po masama yan. Pues, ano po yung tinanggihan ng Panginoon? Bakit niya iniwasan at tinanggihan yung alok nung demonyo sa kanya na gawing tinapay ang bato at sambahin siya at ibibigay yung kaharian kay Jesus? Anong tinanggihan? Anong dahilan ng Panginoon? Dahil tama nga yung inaalok, pero mali ang gawa. Mali ang paraan. Ulitin ko po, tama yung binibigay, pero mali ang pamamaraan para makamtan yung iniaalok o ibinibigay. Sa English, tinatawag natin yang that end does not justify the means. Hindi pwedeng gawing tama ang maling gawa kahit ang layunin pa nito ay maganda at tama. Ulitin ko po, hindi pwedeng gawing tama ang maling gawa kahit ang layunin nito ay maganda at tama. Tama po na pakainin natin yung ating mga pamilya. Tama po yan. Breadwinner ka, ikaw ang ama, talagang mag-uuwi ka dapat para itaguyod ang iyong pamilya. Pagkain, pangailangan ng mga anak, kung ikaw man ay ina, ikaw rin ang breadwinner, ganun din naman po. Pero sana sa tamang pamamaraan mo, nakukuha yung inuuwi mo sa bahay mo. Sana tama yung pamamaraan mo para makamtan yung pera na itutustos mo para sa pangailangan ng iyong mga minamahal. Marami nang naliligaw po ngayon. Iboto nyo ako para sa bayan. Di ba? Para sa bayan. Bibigyan ko ng lupa at tirahan yung mga wala. Di ba? Bibigyan ko ng trabaho, itataas ko ang sweldo. Itataas ko ang antas ng buhay, kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Kung ako ay iboboto nyo.
Galing, ano? Ako naman po talaga hanga doon. Hanga naman po ako, no? Hanga po ako doon sa mga kumakandidato na ang kanilang layunin o hangarin ay para sa kapakinabangan at kapakanan ng ating mga kababayan. Pero saan ako hindi solve? Saan ako hindi sang-ayon? Doon sa pamamaraan nila para makamtan ang kanilang inaasam na pwesto. Yung paraan nila para maboto, para manalo sa halalan. Doon naman po ako talaga kailanman hindi sasang-ayon. Paggamit ng pera, paglalagay, pananakot, pandaraya, panloloko, pang-aapi, pananakit, at minsan pa nga po, pagpatay. Kailanman po sa mata ng Diyos, hindi pwedeng maging tama iyan. Sapagkat hindi pwedeng maging tama ang maling paraan kahit pa ang layunin nito ay hinahangaan. Ulitin ko po, again. Hindi pwedeng maging tama ang maling paraan kahit ang layunin pa nito ay hinahangaan. May mga bagay tayong hinahangaan ng madlang people. Mang-okray, mambuli, tatawanan, tapalakpakan ka pa pag nakakapambuli ka, panggugulo sa laro ng basketball, papalakpakan ka pa ng mga tao, ikaw naman tuwan-tuwa ka, saya-saya mo, pinapalakpakan ka kahit ikaw ay maruming maglaro. Kailanman po hindi pwedeng maging tama ang maling paraan kahit ang layunin mo ay hinahangaan. Yun po yung unang punto natin. Pangalawa, tingnan niyo po yung huli. Nung huli, inilagay ang Panginoon sa isang matuktok ng templo at anong sabi ng demonyo sa kanya? Di ba sinasabi sa kasulatan, nag-quote pa sa Bible, na ikaw na anak ng Diyos ay hindi hahayaang masaktan, sasaluhin ka ng mga anghel. Sige nga, magpatihulog ka. Gumamit ang demonyo ng Bible. Ano sabi ng Panginoon? Nasasaad din naman at nasusulat din naman, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Doon natahimik yung demonyo. Pero ang nakikita po natin dito, ito po ay isang malaki pa ring tukso sa panahon ngayon. Ano yon? Kasinungalingan. Kasinungalingan. Ang kasinungalingan nagmimistulang tama at mabuti, pero kung hindi po tayo batid, hindi natin alam, hindi tayo nag-aral, hindi natin pinag-aralan, ito ay yayakapin pa natin at tatanggapin ang mga mali. Ang kasinungalingan. Fake news. For a decade, more than a decade already, ang kasinungalingan, fake news, ay sumisira ng maraming ugnayan. Yung misinformation at saka disinformation. Yung misinformation, matatanggap mo pa yun eh. Nagkamali lang sabi sa iyo, no? Ang oras pala ng pagkikita nyo ay ganito, ang nasabi sa iyo ay ganito, hindi kayo nagkita, misinformation. Pero yung disinformation, yun yung sinasadya. Sinasadya para makuha ang loob mo, para pumanig ka sa ganito. Para mapaniwala ka sa isang bagay na hindi naman pala totoo. Disinformation. Alam po ninyo, yan ang dapat nating katakutan. Kung kayo po ay natatakot sa World War III, katakutan niyo po ang fake news at disinformation. Dahil yan, papatay ng maraming buhay, milyon-milyon. Hindi na kailangan ng bomba. Hindi na kailangan ng nuclear bomb. Kaya niyang patayin ang tao. Sisirain na ugnayan, sisirain ng tiwala, at tayo ay magkakagulo, mag-aaway-away. Disinformation, fake news. Ingatan po natin iyan. Huwag tayo kailanman papanig
At lalo't higit, huwag tayong magiging tagapagdala ng disinformation. Alam niyo po, ako ay madalas nakakatanggap, hindi ko nasasabihin kung kanino. Itatanong sa akin, Father, totoo ba to? Magpapadala sa akin ng mga link, ng mga videos, mga blogs na nakakatakot. Ang Santo Papa raw, ganito, ang simbahan daw, ganito, si ganyan daw, ganyan. Talagang yan po, hindi nakakalipas ang isang buwan, meron akong ganyan. Ang sabi ko na lang, ganito po ang gawin ninyo. Kesa po kayo ay mabagabag, maalarma, natatakot kayo lagi. Tingnan niyo po yung source. Sino ba ang nag-publish niyan? Kanino ba nanggaling yung balitang yan? Siguraduhin niyo kung sino ang naglabas niyan. Doon pa lamang malalaman ninyo kung totoo o hindi. At wag niyo na pong ipo-forward yan. Wag niyo na pong ikakalat yan. Makasisira po yan. Sa mga katuwid, gayon pong ating pinagninilayan sa unang linggo ng Kwaresma, ang pagtutukso sa Panginoong Hesus, dalawang bagay ang ating tatandaan. Ang hindi pwedeng gawing tama, ang maling gawa, kahit ang layunin pa nito ay maganda at tama. Hindi pwedeng maging tama ang maling paraan kung kahit ang layunin nito ay hinahangaan. Pangalawa, panindigan po natin ang katotohanan. Ayon sa aklat ng pahayag sa banal na kasulatan, ang ama ng kasilungalingan ay si Lucifer. Ngunit ang Panginoong Hesus nagpakilala sa atin na siyang daan, katotohanan, at buhay. At bakit siya naipako sa krus at nag-alay ng kanyang buhay? Siya ay namatay para at alang-alang sa katotohanan. Panindigan po natin, panghawakan ang katotohanan.